Actually excited, nervous, everything. Sobrang happy, of course. Yung sobrang caring niya. Sobra yung, alam mo yung parang hindi siya vocal, but you feel it. Nafe-feel mo siya in the sense na yung care niya sa'yo, yung hindi mo mararamdaman, like kung kikilos ka, feeling mo parang babae ka. Feeling mo lang, alam mo yung parang everyday yung ginagawa niya sa akin. Nafe-feel ko siya, hindi man siya mahag sa maraming tao, hindi man siya magkikiss every now and then, pero you feel it. Especially pag tinatawagan ka niya everyday to check on you, tapos binibisit ka. So, sobrang everyday, na-in-love ako lalo sa kanya. Sobrang sweet siya. Sobra. Nung naging kami ni RJ, nagkabalikan. Kasi ex ko si Kuya RJ before. So, nung nangyari yon, sobrang, alam mo yung parang, bakit hindi? Kasi nung una, very hesitant ako. Kasi nga, nung naging kami, nung kinasal kami 1-2 years, sobrang yung, alam mo yung insecurity level ko. Parang, ang bata niya kasi, alam mo yon? Sobrang ang bata niya, for like 9 years, ang gap namin. So, what do you expect me to feel? Like, oh my God, bakit pagpalit niya ako? Oh my God. Pero alam mo ginawa ko, yung unconditional love, pinakita ko sa kanya yon. Yung unconditional love, palaging alam mo, yung parang pinapasok ko palagi yun eh. Siguro, alam mo yon, yung effort na yon, what makes RJ love me really. So, yun yung ginawa ko, yung parang ibigay mo lahat ang best. Just to strengthen the relationship more and more, you know. So, yeah. Mabait siya. Tapos, mapagmahal. Lahat ng katangian na sa kanya, magandang katangian. Gustong-gusto ko yung magaling siya magluto. Sobrang galing magluto. Kasi halos lahat ng niluluto niya, nakakain ko. Palaging pipiliin ko siya, syempre. Kasi nga, alam ko siya pa rin eh. Siya pa rin talaga. May mga bagay na, kunyari, yung kami nagkakaunawa ng mga kasama ko. Yun, siya lagi yung tinatawagan ko. Binubusan ko ng mga sama na loob. Tapos siya din, even sa mga bagay na nagkukulang ako, natatanggap niya yun. Minsan yung oras, minsan diba sobrang trabaho, yun, naintindihan niya yun. Natutunan ko rin naman na naibigay yung full attention ko sa kanya. Katulad ng pag mag-break ako sa work, lagi ako pupunta sa kanya, sabay kami kakain. Yung tanong na yan, bakit nga ba? Alam, one time, we went to New York, and I have gout. You know, I have gout. So, I can't walk, you know. So, alam ginawa niya, we didn't enjoy that in New York. Naka-wheelchair ako from airport to airport until to sasakyan pagdating namin sa Calgary. So, alam mo yung parang pagtanda ko, ang sarap pala mahanap mo yung totoong taong magmamahal sa'yo. Ang sarap pala yung taong makakapaunawa sa'yo. Alam mo, parang sinasabi ko palagi sa sarili ko na not every, like me and RJ as a part of LGBTQ, hindi lahat mabibigyan ng opportunity na you love and more every day na ginagawa ng Diyos. Sobrang minamahal ko to. Kasi sobrang minamahal din niya ako. First, when I had the first wedding, marami ako naririnig na, gagamitin ka lang because of papers. Pero alam mo yun, no, hindi nag-hold ako doon. Hindi totoo yun. Kasi may nararamdaman mo sa sarili mo yun. Alam mo yun eh, nararamdaman mo yun eh. Lalabas at lalabas yun eh. So, nag-hold ako dito. Ngayon, sarap ng pakiramdam. Sa una kasi, may mga taong magda-doubt talaga. Pero kapag tumatagal, makikita nila yung worth ng relationship. So makikita nila na totoo talaga yung nararamdaman sa isa't isa.
Tsaka, naniniwala kasi ako sa forever. Naniniwala ako sa sense of commitment. O kasi marami kaming pinagdaanan na mga bagay. Katulad nung time na akala namin nawala na talaga. Na naghiwalay kami ng landas. Nagpunta siya dito, ako naiwan doon. Akala ko hanggang doon lang, di ba? So meron pa palang pinagtagbo talaga kami ng tadhana ng panahon.